Eruptog po mga kapatid. Natatakot po ba kayo sa harap? Wala pong nakaupo sa harap. Merry Christmas! Merry Christmas, mga kapatid! So, tayo po ay magbubukas ng panibagong libro na ating pong pag-aaralan. We will start it now. At we are in the book of Luke. Book of Luke po tayo. So, sino pong nakakakilala sa inyo kay Lucas? Ha? Si Dr. Luke, no? So, isa po na pwede po nating maalala kay Dr. Luke ay siya po ay isang alagad ng Panginoon. And before we go on to what we are going to talk tonight, tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Hallelujah, O God, we glorify and worship your name, Father. We come unto you and we thank you so much dahil malaya po naming mapapakinggan ang inyong salita. Kailangan po namin na tunay na kayo po ang magpahayag sa aming kalagitnaan ng inyo pong mga purpose, O God, ng pagkakapahayag ng inyong salita sa gabing ito. May you continue to change us, Lord, by the power of your word. May you release, O Lord God, through the power of the Holy Spirit, your purpose, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Whatever it is, Father, may we receive it, Panginoon, with joy. And thank you dahil hindi niyo po kami kinakalimutang patuloy na paalalahanan, encourage at tunay, O Diyos, na kami, Panginoon, ay pagpalain sa pamamagitan ng inyo pong salita. We commit to you our time, O Lord God, as we study your word. Ito pong aming dalangin na may pagsamba, pagluwalhati in Jesus' name. Amen. So, yun nga, sinabi ko po na si Luke po ay isa po siyang Gentile. So, of all the Bible, yung buong Biblia, mga kapatid, si Doc Luke, siya lamang po yung isang Gentile. Wala na pong iba, no, na sumulat ng Biblia na mga characters, no, na sumulat ng Bible na isang Gentile except Lucas. So, siya po ay isang doktor according to the Colossians, yung sinabi po ni Pablo na siya po ay isang doktor. No, so as we read the book of Luke, we will see many parang medical term, no, in his explanation kahit doon sa pagkamatay po ni Kristo. So napag-aralan po natin last time, no, yung mga pagko-quote natin, yung sinabi ni Sister Med sa atin tungkol sa yung mga sinabi ni Luke sa pagkamatay ng Panginoong Jesus. So makikita po natin yun, the character of being a doctor. So si Luke po, siya po ang author ng libro ng Luke at may isa pa po siyang sinulat. It is the book of Acts. So yung libro ng Acts na ministeryo ng mga apostol ay sinulat po din ni Luke. No, so this is the first book and the second book is the book of Acts na sinulat po niya. No, at siya po ay nakasama ni Pablo sa kanyang ministeryo. At sa beginning ng ministry ni Pablo, hindi pa po siya sumama, but as they go, no, makikita po natin na sinabi po niya, we went. Nung umpisa, they went. Nung matagal na ay sinabi po niya, we went. No, kasi kasama na po siya. And we can tell, no, na siya po ay tumutulong kay Pablo dahil sinasabi po ng Bible that Paul was sick. Mayroon po siyang karamdaman na ipinanalangin niya sa Lord at sinabi niya na hindi yun tinanggal ng Panginoon. So maybe that was also the purpose kung bakit na-meet niya itong si Luke. Hindi po ipinahayag kung paano po sila nagkaroon ng connection, but when we look at kung saan nanggaling si Luke, siya po ay taga-Antioch ng Syria.
No? So, marami pong Antioch na mababasa natin sa Bible, but the one Antioch that is so important doon po sa ministeryo ng mga disciple or in the book of Acts ay doon po sa Syria, na Antioch, kung saan nag-umpisa po yung ministeryo nila ni Luke at ng mga ibang apostol, no, na lalo na si Luke, si Pablo, no? At sa kanila pong pagmiministeryo, no? That is the point na kung saan po yung beginning ng kanilang ministeryo sa lugar mismo na kung saan nanggaling si Luke, no? Si Lucas. So, as we enter the book of Luke, makikita po natin yung character na si Theophilus. No? Si Theophilus, ang meaning po ng pangalan na ito ay love of God. Si Theophilus. No? So, he is a love of God. So, yung kanya pong pag-address ng sulat ng book of Luke at saka ng Acts, ini-address po niya dito kay Theophilus. No? At makikita natin that kung si Luke po, he was not directly connected to Jesus. Hindi po siya disciple ng Panginoong Jesus or one of the 12 disciples. But as he wrote the book, makikita po natin, according to the history ng mga nagbasa ng original Greek na sinulat po ni Luke, ang kasulatan po ni Luke ay talagang isa sa pinakamaganda na sulat, no? Kumbaga parang napaka depth ng kanya pong mga words, no? At isang learned person po si Luke, no? Kasi kung i-compare ang sulat niya sa sulat ni Peter, malayong-malayo kasi ito pong si Peter, we know Peter was a fisherman, no? Hindi po siya scholar, but ito pong si Luke, being one of Greek people, na alam natin yung mga Greek people, they were learned people, most of them, no? Kung mayroon pong, kasi parang yun yung kanilang pastime, to learn many things, no? Kung ano yung i-offer ng mundo, no? Ay, di ba, yung ating pag-aaral sa lugar ng Corinth, mayroon po silang lugar doon kung saan nagtitipon po yung mga scholars at sila po ay nag-aaral kung ano po yung bago. No, so doon sa ministeryo po ni Pablo ay na-meet niya itong mga scholars na to, no, na nag-aaral. So, ganun po, no, ito pong si Luke. At ang kanya pong sinulatan dito ay si Theophilus. So, sabi po dito sa introduction natin, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. So everything na gustong isulat ni Luke was already fulfilled. No? So sinasabi niya na hindi lang siya yung nag-took up ng mga account ng mga nangyari na in the past. He was telling the story yung tungkol sa Panginoong Jesus, tungkol sa ministeryo ng Panginoong Jesus dito sa lupa, yung tungkol sa Savior ng mga Hudyo, no? A Jewish Savior, which is the Lord Jesus. So sinasabi po niya dito, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled. So it was not only him, but many people tried to compile the things na nangyari in the past, no? So just imagine, mga kapatid, dito pong si Luke, wala po siyang direct connection sa Panginoong Jesus. He was not there, no, sa ministeryo ng Panginoong Jesus, pero mayroon pong siyang direct na connection dun sa mga first-hand witnesses. First witnesses of the Lord Jesus, no? At sabi niya dito, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servant of the word. So mga kapatid, kung hindi po tayo connected doon sa mismong pinanggalingan ng yung first-hand information, makukuha po natin yun doon sa mga first witnesses. Now, so, sino ba yung mga na-meet nitong si Luke na mga first witnesses? Masasabi po natin na he met the disciples,
no? Kasi nandun pa sila, he met them, no? At ang Panginoong Hesus, marami siyang mga witnesses. Hindi lamang po yung 12 disciples, but the 400 na nandun nung siya po ay hindi pa umakyat sa langit, no? Many people encountered the Lord Jesus for 40 days. Kaya nga ito yung lagi nating pinapaalala that minsan tayong mga Pilipino, di ba, sa atin lang naman yun na iniisip natin, oy, 40 days ngayon nang namayapa naming mahal sa buhay. So, ang ginagawa natin, nagdadasal tayo at iniisip natin na dun pa lang siya aakyat kung saan siya pupunta. So, within that 40 days, iniisip ng mga Pinoy na ang namayapa nating mahal sa buhay, nag-i-stay siya dito sa lupa, no? Nag-i-stay siya for 40 days. It is not for all those people who die, mga kapatid. Dapat alam natin yun. Pwede tayong alalahanin 40 days, 50 days, 30 days, no? Ang ating mahal sa buhay, 1 year kung ano. Pero hindi yon yung mindset natin na 40 days nandito pa siya, paali-aligid sa atin. Na minsan ganun po yung, kaya iniisip natin ay nagpaparamdam siya, ginagalaw niya yung mga gamit sa bahay, nagkakape siya, o sumasanib siya sa isang paro-paro, di ba? Minsan, pag may nagpakita na yung, yung gamo-gamo, no? Pati gamo-gamo. At minsan, pati ipis. Grabe naman tayo, no? Alam nyo yun na pati yung ipis, sasabihin mo na nagpaparamdam yung namatay mong kamag-anak, no? Pinapakita niya yung pagmamahal, paano na lang kung sigara yung lalapitan ng ipis, sabihin na ito yung daddy mo. Yun. So, ganun po ang iniisip natin, pero it happened just to the Lord Jesus. Bakit? For the purpose na mapatunayan ng Panginoong Hesus through eyewitnesses na nabuhay siyang muli. No, kasi kung ang Panginoong Hesus nabuhay na magmuli at umakyat kaagad siya sa langit, the eyewitnesses will not see him na talagang nabuhay siya. So nakasama po nila ng 40 days ang Panginoong Hesus before he went to heaven para maraming makapagsabi na nabuhay ang Panginoong Hesus, na hindi siya nanatiling namatay. Kasi bakit? Ginawan siya ng clay, di ba, ng mga religious people na sabi na wala siya dun sa libingan kasi ninakaw yung kanyang bangkay. So for them to be proven lie, ang ginawa ng Panginoong Hesus, He stayed for 40 days. So yun yung purpose, mga kapatid, no? So there are many witnesses, no, na iminit ng ating pong Panginoong Hesus, tinuruan niya ang mga witnesses at kumain siya, nakikain siya sa kasama ang kanya pong mga disciples. So, ito pong si Luke, he can talk to them, no? Dahil itong si Luke ay sa kanyang pagkakilala, pagkaligtas, ay ito yung kanyang naging purpose to pass on yung pong isang magandang balita dito kay Theophilus. Sino ba si Theophilus? Bakit ba mahalaga ito kay Luke? Bakit ba sa lahat ng mga tao, itong si Theophilus ang kanyang susulatan? Sino ba siya? According to other scholars, that Theophilus was his amo. Yung master niya, no? Siya po ay isang slave. Sabihin natin, paano siya naging slave? Siya po ay isang doktor, no? So, paano may slave ba na doktor? Kasi yung mga mayayaman na Greeks and Romans, they have their own doctors. Tayo po ba, mayroon tayong personal doctor? Family doctor, mayroon tayo dito sa Israel. Pero yung mga mayayaman, up to now, mayroon silang ganon. Pero sa kanila noon, talagang they hired a personal doctor. No? Ito pong si Theophilus ay employer. Nito pong si Luke na binigyan siya ng kalayaan. So, siya po ay na-release na, kaya nakasama siya nila Pablo sa ministeryo. So, ito pong ating pinag-aaralan na si Luke ay isa po siyang doktor nitong si Theophilus. At sabi dito, verse 3, "Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account
for you, most excellent Theophilus. So, yung kanyang pagkatawag kay Theophilus ay talagang, yung, alam mo yun, your excellency. Talagang mataas yung kanyang pagkatawag dito kay Theophilus, no? So, sinasabi niya na, I carefully investigated. So, tayo mga kapatid, if we wanted to share something or in news, hindi lang yung magbabase tayo sa mga chismis-chismis lang dyan. No, yung mga walang katotohanan, walang katuturan. If we wanted to pass on, especially to most important people, dapat hindi yung chismis lang, kundi yung may proof. Kaya sabi nitong si Luke, hindi ako basta-bastang nagsasabi sa'yo, but I carefully investigated the things na tungkol sa Panginoong Jesus. So after I investigated, it seems good for me to share to you the word. Alam niyo mga kapatid, tayong lahat naman nag-umpisa na hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, no? So sa ating kalagayan na yon, ano po ba yung ginawa natin? Nakinig lang ba tayo sa sabi-sabi? O as somebody told us about the Lord Jesus, we also research in the Bible. Dapat ganun po yung ginagawa natin. Kagaya ng mga Bereans, sila po ay nagsaliksik. Kagaya nitong si Luke, before he shared the Word of God, nagsaliksik siya. So, hindi maganda na tayo po ay nagsasabi sa iba before we prove it correct. No? Kasi, kaya po nagkakandaloko-loko yung mga iba ng mga Diyos-Diyosan dahil ganyan ang ginagawa. No, na maniniwala kung saan-saan. Minsan, sinasabi ng iba, no, I heard this many times, na sinasabi nila, gumagamit din naman sila ng Bible. Yung mga drug addict nga, gumagamit din ng Bible eh. Alam niyo yung, sino yung nakakaalam dito ng Bible na Gideon? Yung Gideon Bible, yung maliit, siguro wala na sa inyong nakakaalam nun. O, di ba, ganun lang yon, tapos ganyan, tapos tama lang yung ano niya, yung kapal ng papel niya, ang ganda-ganda ng Gideon Bible na yon, tapos maliit lang siya. Alam mo yung mga kaidaran ko dati na mga drug addict, ginagawa nilang pambalot sa marijuana, yung Gideon Bible. Akala ko naman, nagbabasa sila ng Bible, yung pala pambalot nila ng marijuana yun. Kasi tama lang yung laki eh. Di ba? Sakto lang siya na parang pambalot ng sigarilyo. Alam mo yon. So, ang mga drug addict gumagamit ng Bible in that way. No? Hindi po nila kinatatakutan na gamitin yung Bible sa ganon. So, tayo mga kapatid, we have to investigate, no, to pass on the word na natin pong nalalaman to people who are important to us. So, isipin po natin ngayon, sino ba yung importanteng tao sa atin? Sinabi na po ba natin yung tungkol kay Kristo? Have we proved na si Jesus ang tagapagligtas? Napatunayan na po ba natin yon na siya ang tagapagligtas? Na walang ibang magliligtas kundi ang Panginoong Jesus. Have we shared the Word of God to people who are important to us? Kung hindi pa, baka hindi natin masyadong nananamnam that people who are not saved through the Lord Jesus, people who doesn't have relationship with the Lord Jesus will die eternally. No? Punishment yun sa mga hindi maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Lahat ay nagkasala, magbabayad ng kasalanan, pero yung maliligtas, yung mga tao na binayaran ng Panginoong Hesus ng kanilang kasalanan. Pero sinong magbabalita nun? Not other people, but we. No, tayo, mga kapatid. So we are going to study ang isang character pa na makikita natin sa mga susunod nating pag-aaralan. Na ito pong si John the Baptist, no? So, tapusin po natin verse 4, sabi dito, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So, this is the main point why we need to search
we need to investigate so that as we share, we have that certainty in us. Kasi di ba, kung tayo po ay magbabalita mga kapatid at hindi tayo sigurado, anong sasabihin mo? Pag sinabi, sigurado ka ba? Hindi ko alam, narinig ko lang din yun eh. Di ba, narinig ko lang. Hindi ko sigurado. So, hindi ka masyadong makakapagsabi na, talaga, may salvation, may kaligtasan, may kasalanan. Marami tayong ginawang kasalanan and no one can save us except the Lord Jesus. Pero kung hindi ka sigurado pag may nagsabi sa'yo, sigurado ka ba na ang pinapaniwalaan mong religion ay tama? Sabihin mo, hindi ko alam. Kasi hindi naman talaga religion ang magliligtas sa atin, but the Lord Jesus. And we have to share the salvation. We have to share the salvation, no? Na sa atin pong mga kakilala. So sabi dito, verse 5, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife, Elizabeth, was also a descendant of Aaron. So, ito pong mag-asawa na to, na si Zechariah at si Elizabeth, ay galing sila, itong isa ay galing sa descendant ni Abijah, at ito namang isa ay galing sa descendant ng priest na si Aaron. So they are from priestly descendants, mga kapatid, no? They were the children of nito pong mga kaapu-apuhan nitong si Abijah at nitong si Aaron. So they are in the yung tribe ng mga Levites, no? So sinasabi po dito sa atin na si Elizabeth at si Zechariah. Ito pong si Elizabeth, ang pangalan pong Elizabeth. Nakarinig na po ba tayo ng pangalan sa Hebrew na Elizabeth? Have we encountered Elizabeth sa mga matatanda? Elisa. Mayroon pong, yung Elizabeth po is Elisheba. Elisheba. Nakarinig na ba kayo ng pangalan na Elisheba? Yan. Hindi pa? Sa Hudyo? Maraming Elisheba sa mga Hudyo, no? So, sa Dor Carmel, ilan bang Elisheba doon? 3 yata. Yan. So, Elizabeth is Elisheba. So, nung pumunta tayo ng Beersheba, anong ibig sabihin nun? Ha? Yung Beer is the well of the oath. So, pag sinabi po natin, yung Elisheba is God of promise or oath, no? Siya po yung nagpo-fulfill kasi yung Eli means the Lord or Elohim. So, yun mga kapatid. Sabi dito, sila ay galing sa descendant ni Elizabeth, ni Aaron and Abijah. Sabi dito, both of them were upright in the sight of God. Tandaan po natin yung word na to. The Lord, no? Through the writing of Luke, ay kinonsider po silang they are upright, no? They are, sabi dito, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. So sa kanila pong edad na katandaan na hindi po sila nagsawa na sumunod sa Panginoon. Sabi dito, but they had no children because Elizabeth was barren and they were both well on in years. Well on in years. Alam niyo po ba, sa King James sabi stricken. Dito sa NIV, well on in years. Matatanda na sila. So, maalala natin si Abraham at saka si Sarah, nagkaroon po sila ng anak sa kanilang katandaan. Hindi lang pala sila. No? Ito ding si Zechariah at si Elizabeth ay nagkaroon ng anak sa kanilang katandaan. So, hindi na po sila magkakaanak. Nakita po natin yung pagiging doktor ni Luke. Sabi niya, hindi lang sila magkaanak kasi wala lang. Pero sabi niya, baog kasi si Elizabeth. So, kahit mga bata pa sila, hindi rin sila magkakaanak kasi baog si Elizabeth.
may reason kung bakit hindi magkakaanak si Elizabeth, kasi baog siya. At sa mga panahon nila, mga kapatid, if you are walang anak, walang asawa, ito po ay isang napaka-desperadong sitwasyon sa buhay mo. No, na ikinakahiya ito ng mga Hudyo. No, kasi ang mga anak is heritage that comes from the Lord. Pag hindi ka, isa kasi sa blessing nila is to have children. To have many children. Isa yun sa pangako. Kung babasahin po natin yung isinulat ng Diyos sa kanila in the book of Deuteronomy na pangako, isa yun sa pangako na magkakaroon sila ng mga anak. That women from them, from the Jewish people, will be fertile at magkakaroon ng maraming anak. So, isa yun sa blessing. Kaya kung nakikita natin ng mga religious dyan, na 16 ang anak, sunod-sunod, hindi mo alam kung ilang pamilya yung kasama mo, isa lang pala, no? So, they are blessing for them. Hanggang ngayon, yun ang pinapaniwalaan nila, na blessing yung ganon, no? Pero itong mag-asawang to, sa kabila ng kanilang pagiging faithful sa Diyos, sa kabila ng pagsunod nila sa Diyos, wala po silang anak. So mga kapatid, minsan may mga sitwasyon sa buhay natin na we are doing the will of the Lord. Pero yung tingin natin na dapat para sa atin, wala tayo. Ano po ba yung hinihiling nyo na natural na nangyayari sa tao pero wala ka? Diba? Meron yung walang asawa. Diba? Meron naman yung may asawa, walang anak. Meron naman yung gusto mo buo yung pamilya mo, hindi kayo nabubuo. Di ba? May mga ganun tayong sitwasyon. We wanted the natural way of life. Na kung may asawa ka, dapat dalawa kayo na nagtataguyod sa inyong pamilya. Pero hindi nangyayari yung gusto natin. And even if we obey God, these things happen. Dahil may purpose, sabi ng Diyos sa kanyang salita, no? May purpose lahat ng nangyayari sa atin. So, if we wanted to ask God why this is happening to us, you may ask the Lord. Pero wag naman kayong magsabi, Lord, bakit naman ako? Bakit naman yung iba? Okay naman. Hindi naman sila nananampalataya sa iyo. Okay naman. So, tingnan po natin ang mga taong ganito kay Elizabeth at kay Zechariah na up to this point, they didn't have any child, no? Sabi dito, once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. So, sila po, no, ay marami po silang worker sa loob ng templo at nagsasalit-salitan sila. So, in the time na pipiliin po sila, for example, sa grupo natin, isang grupo lang tayo, at pipiliin kung sino yung magsisindi ng lampstand sa loob ng templo, hindi pa pwedeng tayong lahat ay pupunta doon at magsisindi. So, they have to cast lots. Magbubunutan sila. At ng time na yon, si Zechariah ang nabunot sa grupo nila na magsindi ng incense. No? So, sa loob ng templo, mga kapatid, isa yon sa pinapanatili nila, that it should have yung oil, no? At dapat laging nakasindi yung incense sa loob ng templo. So, priest like Zechariah can enter the holy place. So, alam natin, di ba, yung templo, nung panahon na yon, pinag-aralan na natin to, kung naalala nyo, sa mga nagba-Bible study, mayroon pong courtyard, mayroong holy place, and the most holy place. So, doon sa holy place, nandun yung, ito pong lampstand na sisindihan. So, nakalagay po to sa left side, sa right side naman yung showbread, sa unahan, mayroon pong incense doon. So, ito pong gagawin po nitong si Zechariah, ang kanya pong gagawin ngayon ay sabi dito, he has to, sabi niya dito, according to the custom of the, teka lang,
Once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by lot according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord to burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. So dito po sa yung incense, mga kapatid, sa loob ng holy place, ito po ay nakalagay sa curtain papunta sa most holy place. So ano ba yung sinisignify nito? Kaya may nananalangin sa labas dahil ang incense nito ay sinisignify ng ating ding panalangin. Even sa panahon na to, it signifies our prayer. Kaya nga, di ba, pag nananalangin tayo, pag sumasamba tayo sa Panginoon, sinasabi po natin, Lord, nawa ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maging sweet aroma. No? So, God wants na tuloy-tuloy yung ating pong pagsamba sa Kanya. No? So, this was His duty that time nung siya po ay kinausap ng isang anghel. Sabi dito, then an angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense. He was standing at the right side of the altar of incense. At sabi dito, when Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from birth. So, si Zechariah, no? Sabing ganon, you are praying to me. You and your wife are praying to me, at ngayon na yung pagdinig ng panalangin nyo. Hindi po natin alam kung ilang taon silang nananalangin. Siguro baka sa panahon na to, dahil matatanda na sila, sumuko na sila. Di ba mga kapatid? Minsan nakakapagod manalangin. Ang katotohanan po, minsan napapagod tayong manalangin. Especially if we say in the natural way, na wala na po yung na wala na talagang pag-asa. Di ba minsan sinasabi natin, baka ang tugon talaga ng Lord ay no. Oo. Baka no talaga. Hindi na kami magkakanak, tanggap na namin yon. But in that time, no, tumugon ang Diyos. Tumugon. Alam niyo mga kapatid, God hears our prayer, and He has His exact time for us na kung kailan tayo tutugunin. So, wag tayong susuko. Pero wag nating ipipilit yung gusto natin. Alam niyo yung gusto mo lang, na alam mo naman, it's not according to the Word of God. So, siguro ang prayer nitong si Elizabeth at ni Zechariah, Lord, bigyan niyo naman po kami ng anak kasi lagi na lang kaming iniinsulto ng mga kapitbahay namin. Wala man lang kaming anak. Diba? Naglilingkod naman kami sa inyo. Tapat naman kami. Ako, lagi akong pumupunta sa templo. They were following the customs of the Jewish people kung anong dapat ang gawin. Nagpepesak naman kami. Nag-Yom Kippur kami. Ako, Lord, pumunta ako sa templo sa mga high holidays. Baka sinasabi ni Zechariah, no, nagbibigay ako ng time to serve you. Pero wala kaming anak. So, sa mga panahon na hindi inaasahan ni Zechariah, nakakausapin siya. Angel Gabriel came to give him the good news. Sa kanya, mga kapatid, kompleto, may pangalan ang anak nila. At mayroong future. Pag ang Lord ang nagbigay, hindi lang siya magbibigay na magbubuntis ka, bahala ka na kung ano. Pero pag nagbigay ang Lord, He has the exact news. Mayroon kayong magiging anak, lalaking magiging anak nyo. Ang pangalan ay Yohanan, sa Hebrew ay Yohanan. At siya ay maging sa tiyan pa lang ng kanyang ina, ay mafe-filled na siya ng banal na Espiritu. Kailan binigay ang banal na Espiritu, mga kapatid? When was the Holy Spirit sent by the Lord to us?
nung after, no, sa book of Acts na, nung sila po ay magbiministeryo, no, the Lord gave them the Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Jesus sa libro ng John, huwag kayong mag-alala, bibigay ko ang banal na Espiritu. I will not leave you orphan. So binigay yon nung sila po ay mag-uumpisa na ng kanilang ministeryo. The Lord gave them the Holy Spirit. Pero itong si John kakaiba. Kasi sa tiyan pa lang, he was already filled by the Spirit of God. Kaya nga nung nakita niya si Jesus, nung nagsalubong si Elizabeth at si Mary, nung nagbuntis na si Mary, na pumunta siya kay Elizabeth, ang bata sa loob ng tiyan ni Elizabeth ay natuwa. Sabi ng Bible, na mapag-aaralan natin yun dito sa Book of Luke, he leaped with joy. Alam niyo yun, fetus pa lang yun. Nagsaya na siya, kaya nga, di ba? That is also one of the proof na hindi po pwedeng patayin yung fetus. They have already the understanding kahit hindi sila filled ng Holy Spirit. They are already human. Pag binuo yan sa loob ng tiyan ng isang ina. At sabi dito, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from the birth. Alam niyo yun, mga kapatid. Sabi dito, many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God. Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Basahin po natin, mga kapatid, sa Malakay 4:5-6. Let's read. Ito pong Malakay ay sinulat ito ilang taon bago yung libro ng Luke, no? Bago yung pagdating ng Panginoong Jesus, no? So, makikita po natin, Malakay 4, dito na lang tayo. Sabi dito, see, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. So God gave them as a servant, no, sa pamamagitan po nitong si John, na magiging anak nitong si Zechariah at ni Elizabeth, at ang kanya pong mission ay i-lead ang mga tao palapit sa Panginoon before the Lord comes. So, plinano ng Diyos yun that John will come, no, in the spirit of Elijah. Kaya nga nung tinatanong siya, ikaw ba yung Messiah? Ikaw ba si ganito? No? So, he has that spirit of Elijah in him. Siya po ang mangunguna, isisend siya ng Lord, no, para i-lead ang tao into repentance. So yung baptism, sabi niya, na ginagawa ko sa inyo is a baptism of repentance. So basahin po natin, mga kapatid, sa libro ng Daniel 8:16. Makikita po natin dito ang isang bahagi, no, ng unang encounter ng tao kay Gabriel. No, sabi po dito, 15 na lang. While I, Daniel, was watching the vision, trying to understand it, there before me stood one who looked like a man, and I heard a man's voice from the ulay calling, Gabriel, tell this man the meaning of the vision. So ito pong si Gabriel, mga kapatid, we will see him sa ating pong pagbabasa. We can see him dito po sa Bible in the book of Daniel, nung kinausap siya ni Daniel about the message of God sa mga vision ni Daniel, at saan pa? Dito kay Zechariah, the second person na kanya pong kakausapin, at sino pa, mga kapatid?
The third time and the last nakakausapin niya, nakasulat dito sa Bible, ay si Mary. Si Mary when he announced na ang si Mary po ay magbubuntis sa pamamagitan ng banal na espiritu at ipagbubuntis niya si Jesus. Also, that was yung pong trabaho nitong si Gabriel. Siya po ang messenger ng God na makikita po natin na nakikipag-usap at sinasabi niya kay Daniel yung tungkol sa mga revelation ng God sa kanya pong mga vision. At dito po sa mga makita po natin mga kapatid, it was, kung titingnan natin sa libro ng Daniel yung kanyang sinasabi, masasabi natin na nakakatakot yung kanyang mga revelation. Pero it is a reminder, we can consider that a good news. Kasi when you are warned by the Lord from the things na atin pong gagawin or mangyayari sa buhay natin na ikakapahamak natin, if we are warned, it is also a good news. No? Kasi bakit? Para hindi tayo mapahamak. So, that was the work of this Gabriel, na makikita po natin as we read other verses dito. Sabi dito, verse 18, balik tayo sa Luke. Sabi dito, Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well on in years." The angel answered, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you the good news. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their proper time." So, sa panahon, mga kapatid, na tinutugon ng Lord yung ating mga panalangin, sometimes we doubt. Mangyayari ba yun kung kailan naman baog yung asawa ko, tapos matanda na kami, mangyayari pa ba yung mga bagay na yon? Pero ito lang, when it is the messenger of the Lord, ano po yung magiging tugon natin, mga kapatid? We have to believe, because He is the messenger of God. At kung messenger siya ng God, He will not tell, apart from the will of the Lord. So tayo, mga kapatid, we are also messengers of God. Kaya hindi po tayo dapat mangangako na punta kayo sa church, masaya doon. Kain-kain tayo doon, kwento-kwentuhan. That is the main na atin pong ginagawa dito. We come here to study the Word of God. Kaya minsan pag pumupunta yung iba dito, naiinip kasi dami nating sinasabi. Pero alam niyo yun, mga kapatid, we have to share to them that we, the church ng WWCF, tayo po ay nag-uusap tungkol sa Panginoon. We preach the Word of God, the good news of God. Yun lamang po ang ating pinag-aaralan. Yun po ang ating pinag-aaralan. Tayo po ay mga messenger ng God, and we cannot speak apart from the Lord. So if Gabriel spoke to Zechariah, if somebody speaks to us sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, at hindi sa sarili niyang kaalaman, dapat po, mga kapatid, ay seryosohin natin yung mga bagay na yon. So, ano pong nangyari sa kanya? Hindi ka muna makakapagsalita because you did not believe what I told you. So, perhaps ito pong si Zechariah, may knowledge siya about Gabriel. Nung sinabi ni Gabriel, ako si messenger Gabriel, the angel Gabriel. Kasi he was written in the book of Daniel. And this is a priest, And they studied about the word na sinulat po sa libro ng Daniel. Sabi nito, meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant and for 5 months remained in seclusion. "The Lord has done this for me," she said. "In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among the people." Nakita po natin,
Yung puso nitong si Elizabeth, sabi niya, inalis ang kahihiyan ko dahil ako ay nagbuntis na. Sa mga panahon natin, mga kapatid, there are people who choose not to get pregnant. Nangyayari yan sa Europe. Meron namang piniling maging pregnant, pero hindi naman natin yun magagawa mag-isa. No? So, kayo ng mga magulang, you are blessed, pero hindi ibig sabihin na less blessed ang walang asawa o walang anak. No? So, we are blessed by the Lord, and even if we feel sometimes na parang kulang tayo, God has chose us kung ano po yung ating pong mga kapalaran. No? May electric pala kayo dyan. Yun, dapat ito lang kasi tama lang yung lamig niya. Pero narinig nyo naman yung ating pinag-uusapan, mga kapatid, no? Hindi po tayo nawala. So we will continue to study this. At tamang-tama po ang ating pinag-aaralan because it is Christmas time. At pag nag-uusap po tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, we study the book of Luke. So, God bless po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. We are favored. We are blessed by the Lord. No? Patuloy tayong sumunod whatever is happening in our life. Amen? God bless po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At manalangin po tayo. Lord God, thank you so much for your word, Panginoon. Ama, maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan, ini-encourage, Lord God. Dalangin po namin naman na patuloy kaming manatili na susunod sa inyo. Ano man, Panginoon, ang mangyari. Kayo po yung magbibigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan upang maging masunurin, Panginoon, sa inyo. We glorify your name, we worship you, God, and we lift your name, na nakita po namin kung paano kayo kumilos, tumugon sa mga panalangin, O Lord God, ni Zechariah at ni Elizabeth, and nothing is impossible to you. Whatever things, Lord, na pinapanalangin ng aking mga kapatid, patuloy na alam po namin that everything is under your control. You have your timetable, and you will answer our prayer in your time, O God. Thank you so much, Panginoon, for what is in store for us, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga po, Diyos. Nothing is impossible to you, Lord. We believe in you, O Lord, and we trust in you. Thank you so much, Lord, na tunay nga po sa buhay po ni John, Lord, John the Baptist. We are being reminded, Panginoon, na tunay nga po sa kabila ng ilang taon na paghihintay, tumutugon kayo, Lord. You have spoken to them, Lord, after 400 years. And then, God, you also give, O Lord, yung pong katugunan sa panalangin ni Zechariah, ni Elizabeth. Thank you so much, God. We know that the God that we believe, the Lord that we trust on, the God who gave us the salvation, the one who created the heavens and the earth, will not fail to fulfill the promises. Lord, in this season, Panginoon, of Christmas, patuloy niyo pong nire-remind sa amin ang pinakamalaking bagay na ginawa ninyo sa amin, Lord God. Wala pong maliit mo nito, Diyos, ang inyo pong pagliligtas na nagbigay sa amin, O Diyos, ng tunay na kaligtasan, O Lord God, mula sa kaparusahan ng kasalanan. Father, as we go on, Panginoon, with this life, patuloy na kayo, Panginoon, ang tunay na sumama sa amin. Mag-encourage, Lord, that you are hearing us. You listen to us, O Lord God, sa lahat ng oras. You know everything that is happening to us, Panginoon. And you will never, Panginoon, let down, Lord, your children, Panginoon. Patuloy na nandyan po kayo para sa amin, O God. Maraming salamat, Lord. Tunay nga pong ang comfort nagmumula sa inyo, ang truth ng inyong pong salita, at patuloy na pagbibigay ng lakas sa amin na siya nga po ninyong ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, O God.
Salamat, Lord, sa inyo pong patuloy na pagpapaalala sa lahat ng aming nakikita sa paligid that you are God, the true God, and there is no one like you. We glorify your name, Father. You, the Holy One of Israel, the God who made the heavens and the earth, the God who fulfills His promise from the time of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord, thank you. Thank you so much, God. Patuloy namin itong yayakapin sa aming pong mga buhay at tunay na sa inyo po kami mananalig, Panginoon. Praise and magnify your name. Hallelujah. Hallelujah to your name, O Lord. Let's lift our hands to God. Hallelujah, God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance or His face on you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Amen.